Pero alam niyo po ba, kapag tayo po'y tunay na sumunod ng tapat sa Panginoon, ang galaw at kapangyarihan ng Diyos ay patuloy po nating mararanasan. Ang topic ko pong ihahayag ngayon sa inyo ay aking pong pinamagatang, what it really means to follow the Lord. Ito po yung nais ko po na ihayag ngayon sa inyo. Ano ba talaga yung tunay na kahulugan ng pagsunod sa ating Panginoon? Sapagkat napakaraming tao ang nais sumunod sa Panginoon. Napakaraming babae at lalaki ang nagnanasa na sumunod sa Panginoon. Pero ang mahalaga po kasi, kapag nais nating sumunod sa Panginoon, makuha muna po natin ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa ating Panginoon. Sapagkat kapag hindi po naunawaan ng bawat isang nagnanais na sumunod sa Panginoon, at the end of his life, hihinto siya, titigil siya, magkukwit siya. Why? Sapagkat hindi niya naunawaan ang malalim na kahulugan ng pagsunod sa Panginoon. Kaya iyan po yung nais ko po na ihayag ngayon sa bawat isa po sa atin. At ang ating pong Panginoon ay nagsalita sa Matthew chapter 7, verse 21. Sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng aking Amang na nasa langit. Kundi, yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Okay, makikita po natin different religions worldwide, nationwide. Ang bawat isa po ay nananalangin. Ang bawat isa po ay tumatawag sa kanyang kinikilalang Diyos. Pero hindi po pala ito ang basihan. Hindi po pala ito ang sukatan ng bawat isang tao na mapupunta sa kalangitan. Sapagkat sinabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng aking Ama na nasa langit. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, ibig sabihin po mga kapatid, ang napakahalaga sa kalooban ng Diyos, sa nais ng Diyos, ay ang makita niya ang bawat isa po sa atin. Even po ang bawat isang tao na nabubuhay sa ibabaw ng mundo, na sumusunod, hindi ayon sa nais niya. Sumusunod, hindi ayon sa nais ng tao. Sumusunod, hindi ayon sa nais ng iba, kundi sa kanyang ginagawang pagsunod sa harapan ng Diyos. Ito'y ginagawa niya ayon sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, sa ating buhay, sa buhay nating lahat. Kaya po, napakahalaga po ang tinatawag na pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Dito po sa Luke chapter 9, beginning verse 52 up to beginning verse 57 up to 62, habang naglalakad ang Panginoon, merong tatlong klasing tao na nais sumunod sa Panginoon. Merong nagdadahilan, merong hindi naintindihan ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa Panginoon. Nagbo-volunteer, gustong sumunod sa Panginoon. Pero hindi nila naintindihan ang tunay na kahulugan
ng pagsunod sa Panginoon. Basahin natin yung Luke chapter 9, beginning verse 57 up to verse 62. Samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Verse 58. Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Verse 59. Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Verse 60. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Verse 61. Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Verse 62. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Ang Diyos ang magpala sa kanyang buhay at makapangyarihang salita na atin ngayon hihimayin, pipigain, kakatasin upang maunawaan natin ang rema ng salita ng Diyos. Handa na kayo mga kapatid? Okay. Makikita natin sa Luke chapter 9, verse 57, merong dalawang tao na nagbo-volunteer na sumunod sa ating Panginoon. Pero ipinaunawa ng Panginoon sa kanila yung nais nilang gustong pagsunod. At meron naman isang tao na tinatawag ng Panginoon para sumunod. Pero meron naman siyang dahilan sa buhay, kaya hindi kagad nakasunod. Tatlong klase ito. At ito ngayon, yung ating pag-aaralan. Kaya sabi ko nga po sa inyo, napakahalaga. Lahat po tayo dito ay naghahangad, nagnanasa na makasunod sa Panginoon. But we need to understand about following our Lord Jesus Christ, yung malalim na definisyon ng pagsunod sa Panginoon. Number 1, itong unang-unang taong ito na nagbo-volunteer, nagnanasa, nagnanais sa sumunod sa Panginoon. "Lord, I will follow you wherever you go." Sabi ng lalaking ito sa Luke chapter 9, verse 57, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, kahit saan." Napakaganda po. Napakaganda po na mapakinggan ng ating Panginoon na magmumula sa bawat isang kanyang nilalang na nagbo-volunteer na nais sumunod sa Panginoon kahit saan pa siya pupunta. Kahit saan pa siya dadako. Ito po ay napakagandang madinig ng ating Panginoon mula sa bawat isa po sa atin. Hindi po ito ini-encourage ng Panginoon na sumunod sa Kanya. Ito pong taong ito ay talagang nag-decide, naghahayag, nagsasalita sa ating Panginoon. "I will follow you, Lord, wherever you go." Pero dito po dapat matuwa ang Panginoon, magalak. Pero alam niyo po ba na ang Panginoon ay alam ng Lord ang laman ng puso at isip natin?
Kahit maghumiyaw pa tayo, kahit magsisigaw pa tayo sa harapan ng Panginoon na nais natin siyang sundin, pero nababasa ng Panginoon ang laman ng puso at isip natin. Hindi po tayo makapagtatago. Kaya nung marinig po ng Panginoon ito mula sa isang tao na nagsasabi po, nagbo-volunteer po na siya'y handang sumunod kahit saan sa Panginoon. Tingnan niyo po ang isinagot ng Panginoon sa kanya. Sa verse 58 ng Luke chapter 9, ito po ang sinabi ng Panginoon sa taong ito na nagbo-volunteer na handang sumunod sa Panginoon kahit saan. Sabi ng Panginoon, sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Ano po ang ibig sabihin dito ng Panginoon? Ipinapaunawa ng ating Panginoon sa taong ito na nagbo-volunteer na nais niyang sumunod sa Panginoon kahit saan. Pero ipinapaunawa ng Panginoon, manapa yung asong gubat, meron siyang lugar para kapag siya'y napagod, pwede siyang mamahinga. Sinasabi ng Panginoon sa kanya, gusto mong sumunod sa akin? Pero gusto kong ipaunawa sa iyo. Yung ibon, merong pugad. May sariling lugar na matatawag na ito'y sa kanya. Yung asong gubat, merong sariling lungga na kapag ito'y napagod na pagal, pwede siyang mamahinga. Pero sabi ng Panginoon, ako, na gusto mong sundin, gusto mong sumunod sa akin kahit saan, hindi man lang ako makapagpahinga. Wala man lang akong matulugan na masasabi kong sariling aking lugar. Na ipinapaunawa ng Panginoon sa taong ito na nais sumunod sa Panginoon. Handa ka ba? Handa ka bang mapagod? Handa ka bang mapagal? Na sa panahon na ikaw ay napapagal na, napapagod na, nauubos na ang lakas mo. Handa ka ba? Sa panahon ng kapaguran, sa panahon na gusto mong mamahinga, pero wala kang masasabi mong lugar, handa ka pa rin bang sumunod sa akin? Ito po ang nagiging dahilan kung bakit napakaraming tao na sa umpisa ay napakainit, nag-aapoy, naglalagablab. Sapagkat naunahan siya ng galak, kasiyahan sa pagsunod sa Panginoon. Pero kapag dumating ang point sa buhay ng kanyang pagsunod sa Panginoon, na siya'y napapagod na, napapagal na, nadidrain na, pero ni hindi man lang makaranas ng kapahingahan, dito sumusuko, dito tumatalikod, dito nagkukwit, ang napakaraming nag-umpisang sumunod sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang sumunod sa Panginoon ay isa sa napakahalagang pasya sa buhay na gagawin natin. Napakahalaga po nito. Sapagkat ang susundin mo, ang gagawin mo sa buhay mo, ay hindi na pawang nais ng mundo, kundi pawang kalooban na ng ating Panginoon Diyos. At ito ang magdadala sa atin sa isang kawalang hanggan sa kabilang buhay, eternal forever. Pero kapag hindi naintindihan ng bawat isang lalaki't babae, katandaan, kabataan, ang kanyang ginawang pagpapasya na pagsunod sa Panginoon, kapag hindi niya naunawaan ang malalim na kahulugan ng pagsunod sa Panginoon, kapag siya'y napagod, kapag siya'y napagal, kapag siya'y dumanas ng mabibigat na mga kapighatian, pagsubok sa kanyang buhay, bibitaw siya, susuko siya, titigil siya, tatalikod siya. Bakit? Sapagkat hindi niya naintindihan ang tunay na kahulugan
ng pagsunod sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, napakaliwanag kapag tayo ay nagpasyang sumunod sa Panginoon, meron po tayong papasanin. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 11, verse 29, sumunod kayo sa akin, mag-aral kayo sa akin, pasanin niyo ang krus na ibibigay ko sa inyo. Meron pong cross na ipinapapasan. Meron pong spiritual cross na ating pong babatahin. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi gawang biro. Ang pagsunod sa Panginoon ay may kasamang full determination, commitment, dedicated. Sapagkat kapag hindi mo kayang pasanin yung krus na ipapapasa ng Panginoon at ikaw ay napagod, napagal, at gusto mo nang mamahinga ng tuluyan, bibitaw ka, manghihinawa ka, mapapagod ka. But take note, kapag tinuloy po natin yung basa sa Matthew 11:29, ang sabi ng Panginoon, ang krus na ibibigay ko sa inyo, magaan dalhin. Amen? Magaan dalhin. Kapag pinasan po natin ang krus ng pagsunod sa Panginoon, ang kaibahan po ng krus na yon, na spiritual cross na ating papasanin, it is about following to God. Napakagaan dalhin. Kapag nakita ng Diyos na handa tayong mapagal, handa tayong tumaya, handa tayong sumunod, handa tayong magpakasakit, idadaloy ng Panginoon Diyos kahit gaano kahirap ang ating pinagdadaanan sa ating pagsunod, yung kapayapaan, yung kaaliwan, yung kagaanan, yung kaginhawahan na hindi kayang matagpuan sa ibabaw ng mundo, at iyon ay nagmumula lang sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakapalad po nang ma-experience ng bawat isa na mga taong nag-decide, nagpasya, na sumunod sa ating Panginoon, na kahit dumarating sa point ng kanyang buhay, napapagod na siya, napapagal na siya, nanghihinawa na siya, parang gusto na niyang sumurrender. Pero yung lakas na kinukuha niya ay hindi mula sa iba, hindi mula sa mundo, kundi mula sa ating Panginoon. Ma-overcome niya anuman ang hirap at pagod na kanyang pinapasan sa pagpapatuloy na pagsunod sa Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who give me strength. Sabi ni Pablo, lahat ng bagay magagawa ko. Lahat ng bagay ma-overcome ko. Kahit napakahirap, kahit napakalungkot, kahit napakasakit. Sa aking pagpapatuloy na pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi dahil sa aking lakas. Dahil sa lakas na ibinaparana sa akin at ibinibigay ni Kristo Jesus. Yun po ang advantage, mga kapatid. Yun po ang kaibahan ng bawat isang taong tunay na naunawaan at naintindihan ang pagsunod ng tapat sa Panginoon. Handang mapagal, handang mapagod. Although minsan parang gusto na niyang sumuko, parang gusto na niyang mag-quit, parang gusto na niyang tumalikod, parang gusto na niyang bumigay sa kanyang mga pinagdadaanan, sa kanyang sarili, sa pagpapatuloy niya sa pagsunod sa Panginoon. Pero nandun yung kanyang pananampalataya at pagtitiwala
na hindi siya huhugot ng lakas sa kanyang sarili, sa iba o sa kapaligiran, sapagkat magpapatuloy siya, i-overcome niya yung nararanasan niyang panghihinawa, yung nararanasan niyang pagod, yung nararanasan niyang kalungkutan, sapagkat siya'y kukuha ng lakas, una sa lahat, sa kanyang Panginoon, na walang iba, Panginoon din natin, walang iba kundi si Kristo Jesus. Hallelujah! Kaya hindi tayo makakaranas ng pag-quit. Hindi ka tatamarin. Hindi ka mapapagod. Hindi ka susuko. Hindi mo kukwestiyonin ng Diyos. Bakit? Sapagkat naintindihan natin. Yung mga asong gubat may lungga. Yung mga ibon, merong mga pugad. Pero ang bawat isang handang sumunod ng tapat sa Panginoon, wala man lang matulugan, wala man lang mapagpahingahan. Pero ang kaibahan sa bawat isang tapat na sumusunod sa Panginoon, ang Diyos ang ating tunay na sandigan, lakas at kanlungan sa oras na tayo'y napapagal at nanghihinawa. Sa Diyos may kapayapaan, sa Diyos may kapahingahan, sa Diyos may kalakasan, sa Diyos may kaaliwan. Ang bawat isang tapat na sumusunod sa Panginoon, kakaiba ang kanyang mararanasan na lakas, gabay, at patnubay mula sa ating Panginoon. Kaya ano sabi ng Panginoon sa Isaiah? Dumaan ka man sa apoy, di ka masusunog. Dumaan ka man sa ilog, di ka malulunod. At hindi ka kayang ibuwal ng mabibigat na pagsubok, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ang papatnubay sa iyo at sasama sa iyo at tutulong sa iyo. Ang kinakausap doon ng Diyos ay ang bawat isang tapat na sumusunod sa kanyang kalooban. Ito ang napakalaking advantage. Kapag tayo po ay nag-decide na sumunod sa Panginoon, kahit nakapapagal, nakapapago, kahit minsan parang nadidrain ka na, nanlulupaypay ka na, nadidiscourage ka na, pero laging nandyan ang comfort, ang kalakasan, ang kaaliwan ng ating Panginoon. Sapagkat ito ang kanyang pangako sa bawat isang tapat na susunod sa Kanya. Second point, ikalawang klaseng tao na nais sumunod sa Panginoon. Lord, let me go first and bury my father. Itong lalaking ito, nais sumunod sa Panginoon. Pero sabi niya, gusto ko muna po na ilibing ang labi ng aking tatay. Unahin ko muna pong ilibing yung labi ng aking tatay, Lord. Pero gusto ko pong sumunod sa inyo. Ano po sabi ng Panginoon sa kanya? Sa Luke chapter 9 verse 59 to 60. Sinabi ni Jesus sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, ipaubaya mo na sa mga patay ang pagilibing sa kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka, ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Ito po'y tinatawag ng Panginoon para sumunod sa Kanya. Pero willing pong sumunod. Kaya lang po, meron siyang priority muna. Hayaan muna pong ilibing ko ang labi ng aking tatay. Pero ano po sabi sa kanya ng Panginoon? Hayaan mo na lang ilibing na mga patay ang iyong patay. At ikaw ay sumunod sa akin. Humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Dito po'y makikita po natin dito, hindi po binabaliwala ng Panginoon yung pagpapahalaga ng taong ito para sa kanyang ama.
Pero ipinauunawa ng Panginoon. Ipinauunawa ng Panginoon sa lalaking ito, sa taong ito, yung higit na dapat niyang maging priority. Na kailangan muna niyang sumunod sa Panginoon. Obey first before you complain. Hayaan mo na lang ilibing ng mga patay ang iyong patay. At ikaw ay sumunod sa akin. Mag-umpisa ka ng humayo. Ipahayag mo ang paghahari ng Diyos. Ito po ang napakalaking problema sa napakaraming tinawag, hinirang ng Panginoon. Hindi po makapag-umpisa. Hindi po makapag-umpisa na unahin kung ano ang ipinapagawa sa kanya ng Panginoon. Why? Sapagkat napakaraming hadlang sa kanyang buhay. Napakarami niyang pinagtutuunan ng atensyon, panahon, oras, lakas. Kaya hindi po niya magawa yung mandate ng Panginoon. Church, sa oras pong ito, we need to understand na tayo po lahat ay may mandate sa ating Panginoon. Meron po tayong mandate. Huwag po natin maging dahilan anuman ang ating mga pinagkakaabalahan sa buhay. Kahit gaano po tayo kaabala, we need to understand ang maging first priority po natin higit sa lahat, magawa po natin yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Ano po ba yung kalooban ng Panginoon? Ito po ang kalooban ng Panginoon. Kaya po niya tinatawag na sumunod sa Kanya ang taong ito. Kahit meron pong mabigat na sitwasyon, kahit meron pong mabigat na dahilan, pero sinabi ng Panginoon, hayaan mo na lang ilibing yan ng mga patay na kanilang kapwa patay. Ngayon, ikaw din, ngayon din. Sumunod ka sa akin. Right on the spot, follow me. Ipahayag mo ang paghahari ng Diyos. Church, ito po yung inihahayag ngayon sa atin ng Panginoon. Na higit sa lahat, wala po tayong maging dahilan sa ating mga buhay. Higit sa lahat, magamit tayo ng Diyos. Maging spokesperson tayo ng Diyos sa bawat pagkakataon, sa bawat saglit, bawat oras. Sa paanong paraan na yung mga tao na nakakadaupang palad natin ay maipahayag natin ang paghahari ng Diyos. Maipahayag natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Maipahayag natin ang pag-ibig at pagpapatawad ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Na hindi maging dahilan yung lahat ng mga bagay na sa araw-araw ay pinagkakaabalahan natin. Maraming gustong sumunod sa Panginoon, pero napakarami niyang bagay na pinapahalagahan at pinaprioritize sa kanyang buhay. Kaya hindi niya magawa yung kalooban ng Panginoon. At dito ay ipinaunawa ng Panginoon sa taong ito. Ito ay reasonable. Patay yung kanyang tatay. Nais niyang ilibing muna. Pero makikita po, hindi po ito naging dahilan para payagan siya ng Panginoon sapagkat siya'y pinipili ng Panginoon. Personal siyang pinipili ng Panginoon para siya'y patuloy na sumunod sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoon ay nangangailangan ng malalim na pagpapahalaga sa ating buhay. Na parang sundalo po tayo
Obey first before you complain. Ganyan po ang motto ng mga sundalo. Kahit nakaburo ng kanyang mahal sa buhay, kahit manganganak ang kanyang asawa, ang mga sundalo, ay hindi po pwedeng umuwi, mag-lead sa kanyang duty, sapagkat kung ano ang sinasabi ng commander, kung ano ang sinasabi ng kanyang komandan, iyon ang susundin niya, hindi kung ano ang gusto niya. Ang tunay po nating commander at hari at Panginoon ay walang iba kundi si Jesus na bugtong na anak ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa lalaking tinatawag niya, huwag ka nang umuwi, hayaan mo lang inibing ng mga patay ang kanilang patay at ikaw ngayon ay sumunod sa akin. Ipahayag mo ang paghahari ng Diyos. Mga kapatid, panahon na po para tayo po ay sama-sama na magamit ng Diyos. Ma-share po ang mabuting balita na hindi po tayo nahihiya, natatakot sapagkat ito po yung kalooban ng Panginoon. Na kaya po tayo ay nakakilala, kaya po tayo tinawag ng Panginoon upang patuloy po na ipahayag sa kahit kanino paman na walang takot, hindi nahihiya, may lakas ng loob, sapagkat alam natin ito ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Napakapalad po ng bawat isa po sa atin sapagkat tayo po ay may mandate mula sa ating Panginoon. Pero ang tanong, paano po natin to sinusunod sa ating buhay? Sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa karya ng langit, kundi iyon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Napakahirap po sa bandang huli. Dumating sa point ng isang Kristiyano, wala pala siyang puwang sa langit. Although lagi siyang tumatawag, lagi siyang nananalangin, pero ang problema, hindi niya nagawa kung ano ang kalooban ng Ama. At dito po makikita po natin ang kalooban ng Diyos. Ang pagpapahayag, ang paghahayag sa bawat isang tao ng paghahari ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat napakahalaga po na maranasan ng isang tao na ang Diyos na po ang naghahari sa kanyang buhay. Hindi na po siya ang hari sa kanyang sarili. Yan po ang gusto ng Panginoon na dumating po sa point ng bawat isang tao. Sa atin po mismo, ang Diyos na po ang naghahari. Pag sinabing ang Diyos na po ang naghahari, ang Diyos na ang nasusunod sa ating buhay. Hindi na tayo ang boss. Hindi na tayo ang nasusunod. Hindi na kung ano ang gusto natin, kundi kung ano na ang gusto ng Diyos ang siyang ginagawa natin. Ito po ang isang manifestation na tayo po ay pinaghaharian na ng Diyos. Na tayo po ay tunay na po talagang sumuko at sumurrender sa Panginoon. At yan ang nais na mangyari ng Diyos, na maihayag natin, maituro natin sa bawat isang tao na sila po ay mag-umpisa na ang Diyos na po ang naghahari sa kanilang mga buhay. The same with us. Last point, I will follow you, Lord. But first, let me go back and say goodbye to my family. Ito namang lalaking ito, taong ito ay nais sumunod sa Panginoon. Pero, meron din siya munang gustong gawin. Gusto niyang magpaalam muna sa kanyang mga mahal sa buhay bago siya sumunod sa Panginoon. Nasabi doon sa Luke chapter 9, verse 61, sinabi naman ng isa, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay.
Nais siyang sumunod sa Panginoon, pero meron siyang munang gustong gawin. Magpapaalam daw siya muna. Pero anong sagot ng Panginoon sa kanya? Doon sa verse 62, sinabi sa kanya ni Jesus, ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin dyan ng Panginoon? Bakit ganun ang sinagot niya sa taong ito? Kapag tayo po ay sumusunod na sa Panginoon, kapag tayo po ay nagsisimula ng sumusunod sa Panginoon, we need straight focus, straight forward. Hindi na po natin kailangan pang lumingon pa ng lumingon. Hindi po natin kailangan pang meron pang iba na pagpokosan, pagkaabalahan, o kainin yung ating atensyon, focus. Napakahalaga po na kapag tayo nag-uumpisa na pong sumunod sa Panginoon, hindi na po pwedeng para tayong namamangka sa dalawang ilog. Pag tayo po'y nagsimula ng maglingkod sa Panginoon, kapag tayo po'y nagsimula ng sumunod sa Panginoon, dapat ito na po, dapat yung pagpupukosa natin. Para po tayong kabayo na mayroong pong takip ang mga mata sa magkabila. Para hindi na po natin makita yung right and left side, para tayo po'y nakapokus na lang po doon sa harap. Ito po yung gusto ng Panginoon, sapagkat kahit tayo po'y sumusunod sa Panginoon, pero patuloy pa rin po tayong may binabalikan sa dati nating mga buhay, sa dati po natin nakagawian. Hindi po tayo karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Siya po ang may sabi niyan. Kaya po, ito po yung napakahalaga na maunawaan po natin. Na kapag tayo po'y sumusunod sa Panginoon, napakahalaga po na tayo po'y nakapokus na lang, hindi nagpapaabala sa maraming bagay sa mundo, sa maraming bagay sa buhay natin. I-focus po natin ang ating atensyon, ang ating focus sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Application. Number 1. Kapag nais mong sumunod sa Panginoon, dapat handa kang mapagod at magsakripisyo. Hindi po pwedeng gusto mo lang sumunod sa Panginoon, pero hindi ka handang mapagod. Hindi ka handang magsakripisyo. Ang pagsunod sa Panginoon ay may pagpapagal, may sacrifices. At napakasarap mapagod at mapagal at magsakripisyo patungkol sa pagsunod sa Panginoon. At tapatin ko po kayo. Yan po ang pinakamasarap na kapaguran. Pinakamasarap na kapagalan. Pinakamasarap magtanim at mag-alay ng sakripisyo kapag yung bagay na ginagawa mong iyan ay patungkol sa pagsunod ng tapat sa Panginoon. Worth it po ang mapagod at mapagal at mag-sacrifice alang-alang sa pagsunod sa Panginoon. Ikalawa, kapag nais mong sumunod sa Panginoon, dapat si Lord na ang laging priority mo. Hindi po uubra na gusto nating sumunod sa Panginoon. Napakarami po nating pinaprioritize sa buhay. Hindi po masama na gawin ang mga bagay sa buhay natin. Ang magtrabaho, maghanap buhay, mangarap, mag-aral, hindi po masama yan. Pero ang masama, nang dahil po sa mga bagay na yan, nahuhuli ang pagsunod sa Panginoon. Nang dahil po sa mga bagay na yan, apektado ang pagsunod natin sa Panginoon. Habang nag-aaral ka, kapatid, gawin mong inspirasyon ang pagsunod sa Panginoon. Habang abala ka sa maraming bagay, gawin mong first priority at inspirasyon ang pagsunod sa Panginoon.
Habang naghahanap buhay ka, nagninegosyo ka, nagtatrabaho ka, gawin mong inspirasyon una sa lahat ang pagsunod sa Panginoon. Sapagkat yan ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa Panginoon. Ikatlo, kapag nais mong sumunod sa Panginoon, dapat si Lord na ang kasiyahan. Hindi uubra na sumusunod ka sa Panginoon. Hindi uubra na nagpapagamit ka na sa Panginoon. Hindi uubra na kilala mo na ang Panginoon. Pero yung flesh mo, yung laman mo, nasa mundo pa rin, nasa barkada pa rin, nasa bisyo pa rin. Na parang hindi ka mabubuhay kung wala yung bisyo, kung wala yung barkada, kung wala yung mundo. Dapat kapag nag-umpisa ka ng sumunod sa Panginoon, si Lord na ang kaligayahan ng buhay mo. Nabubuhay ka na para kay Lord. Kaya ni Pablo, Philippians chapter 1 verse 21, sabi ni Pablo, ang buhay kong ito ay para kay Kristo. Nabubuhay ako para kay Kristo. At kung ako may mamamatay, ito'y pakinabang. To live is for Christ and to die is gain. Si Pablo ang tunay na halimbawa at great example ng tunay na sumusunod ng tunay sa Panginoon. Ang mga bagay na pakinabang ay inari niyang kalugihan. Winalang kabuluhan niya ang mga bagay na importante at mahalaga sa kanya. Makamit lamang niya ang tunay na pinakamahalaga, ang pagkakilala ng lubusan at pagkaunawa at pagsunod sa kanyang Panginoon na tinanggap at pinaglilingkuran. Winalang kabuluhan niya ang mga bagay na mahalaga. Makamit lamang niya ang tunay na mahalaga at ito ang pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang Panginoon na patuloy na sinusunod at pinaglilingkuran.